Mga kapatid, eto, dapat cleaning lang ng manifold, no? Tapos, injection pump calibration. Kaya lang, pagdating kanina, sobrang ingay ng makina. Maingay talaga. Maingay na nga ang Isuzu. Maingay pa, lagapak pa. Kasi nga, hindi na na-adjust yung... Tingnan nga natin yung dumi yan. So ito, meron tayong ano dito. Itong gamitin natin itong ating endoscopic camera. Kaya makita nyo kung gaano kadumi yung ano, yung namuong soot, yung namuong diesel particulate matter dito sa loob. Yan. Eh ngayon, dahil nga sa siguro ito ay hindi na halos nag-change oil, tingnan nyo mga kapatid itong barbular, itong valve tappet dito. Ayan yung rocker arm. Itong tappet, pumatong na dito sa pinaka washer nitong ibabaw ng barbula. Kaya ito po ay napudpud na yung mismong ibabaw ng valve stem, yung ibabaw ng barbula. Ayun. Tignan nyo, ayan. Kita, no? So, ayan. Tapos, itong pinaka rocker arm, ayan, pumatong na doon sa washer. So, kapag ganito ang sitwasyon, hindi na natin makukorek yung adjustment ng barbula. Top overhaul na po yan. Kasi ito yung case nung mga napapabayaan yung change oil nila. So, ilan yung nakita ba? Ito okay pa to. Ayan, no, nakahiwalay ito. Nasaan yung dalawa na yon? Nasaan yung isa? Ito, sir. Ito? Malapit na rin po. Oh, hindi. Pero malayo pa yan. Ayan, no, meron pang clearance. So. Pero ito talaga, ayan. No. So, titignan lang natin. Ipapakalas natin yung ano, itong assembly ng rocker arm. Ayan. Para po malaman natin kung ano ang sitwasyon ng lahat ng barbula na to. So ito, kung masasave pa natin to, makikita natin. Mukhang ano, baka kayanin pa. Pero di na ba? Laki na, oh. Ayan, oh. Dapat ganyan yan. Pero ganyan laki, oh. Ayan. So malaki na. Gawa natin ang paraan. Tignan natin. Tanong mo, ano nangyari dyan? Ito po, sir, yung pan niya, hindi niya po umiikot. Oh. Ang tanong mo ko okay. Opo. Hindi okay, hindi na siya clutch pan. Hindi na. 'Di ba? So ito, kaya hindi umiikot yan, ang ginagawa ng iba diyan, dahil nga naubos na yung ano ba nilalagay natin diyan, silicone oil. Nilagyan ng washer sa loob yan para maipit na ganun at sumabay na siya rito. So hindi yan hindi healthy sa makina yan, sisirain niya yung water pump kasi oo, nagkakaroon na siya ng malakas na vibration. Oh, bago pa naman water pump nito. So, ano rin 'yan? Check mo kung kaya panlagyan ng ng silicone at hindi magli-leak. Pero pag nag-leak na 'yan, papalitan na natin 'to ng buo. So, ano pa mga nakita mo dito? Yung turbo po. May singaw dito sa gilid. Ayan, yung turbo singaw. Oh, dito, ikot ka rito, Marco. Ikot. Ayan, oh. Singaw do, no? Kitang-kita yung kitang-kita yung maitim mo. Singaw nung exhaust. Isang case na naman ito mga kapatid na yung turbo kinalas kasama sa package para linisin. Eh, hindi naman dapat kinakalas na yan kasi standalone naman yung turbo eh. May sariling supply ng oil yan. Hindi yan basta-basta dumudumi. Kung talaga madumi yan, hindi nga lang talaga iikot. Pero kung freewheeling naman ang ikot niyan at maayos naman, hindi na dapat kinakalas. Kaso ang problema ito, kinalas nila. Kaya ayan, nagli-leak ngayon yung exhaust gas na galing dun sa exhaust manifold. So nagka-problema pa ngayon mga kapatid. Diba? Kaya ako, advice ko lang po, kung kayo po ay magpapaservice, huwag nyo nang pakalas yung turbo kung hindi naman kailangan. Nagkakaroon ng leak eh. Yan yung iniiwasan natin eh. Ang turbo pag nag-leak parang hindi na yung turbo. Diba? Talaga wala naman tayo masabi dito sa unit na to. Ang linis lahat. Ang problema, pati yung turbo, nag-PMS sila, nilinis. Ayan, pagbalik, sira na. Kumalog na yung turbine, tumatagas na yung langis dun. Kasi nung ibinalik, hindi mahigpit. Gumagalaw to, hindi mahigpit yung pagkakabalik. Kasi po mga kapatid, sa totoo lang, kanina, nung pinakakalas ko na to kay Michael, sabi niya, sir, ang luwag ng clamp. Nasaan yung clamp? Ayun, no? Ayan, ang luwag ng clamp. Tornilyo.
Dito po, baklas. Ito yung tornilyo. Saan mo nakuha yan? Dito po, nakasaksak lang dito sa gilid. Dito lang. Dito. Yan. O, sige nga, galawin mo nga. O, tingnan nyo. O, ayan o. O, so yan yung tornilyo na dito na sa exhaust. Opo. Manifold. Papunta sa turbo. Papunta sa turbo. Kinalas nila yung turbo, hindi naman naibalik ng tama. Tama ba tayo? Opo. Walang tornilyo yung... Yung isa sir, wala sir tornilyo. Pangalawa mo na to, ganitong kulay din. Iba, yung isa sa tropa. Dito naman sir, yung isa. Dito. Oo, yung clamp. Oo. Oo. Kaya nasira naman yan, nawasak yun. Ngayon ito naman, dahil sa kinalas nila dito, Walang tornilyo dito sir. ilan ng tornilyo nakuha mo? Isa lang sir, yung isa, walang tornilyo talaga sa lalim. Eh, apat yan. Wala po. Wala. Walang Apat isa. na tornilyo, isa lang natira. Nakasabit pa yung isa. Ay, yung isa nakasabit pa dyan. Nakalimutan ba o ano? Siguro sir, hindi ko ilagay. sorry. O yan, mga kapatid. Ano po yung Ay, tornilyo nako. niya? Saan yan? Tornilyo. Yung isa natira. Ay, oo, yan yung ano, dulot. Naku, sabi ko na nga ba. O, maghanap tayo ngayon ng ganyan tornilyo. Kaya pala sir ang ingay sir. Oo. Sobrang ingay. Okay. Ito pala may ingay kanina. So marami palang problema to. Mga kapatid. Marami tayong aayusin. Hindi ito kaya ng simpleng ano lang. Cleaning lang. Tanggalin mo ngayon to. Gusto ko makita yung ibabaw ng barbula. Okay mga kapatid. Ito natanggal na yung ano. Yung rocker arm assembly. At titignan natin kung gaano pa kahaba yung natira dito sa valve stem. Ito yung valve stem. So ito, meron pang kaunting natira. At siguro naman tatagal pa to ng mga ilang panahon. Maia-adjust pa natin, makukuha pa sa adjustment. Doon medyo maiksi na rin yung nandun. Yung nasa dulo doon. Tapos itong isa rito, nag-iba na rin yung ano niya, matalim na yung mga gilid, mahihiwa ka na oh. Ngayon ito ang medyo umiksi talaga. So ito, maia-adjust pa natin yan, mapapatahimik, mapapaganda pa natin yung adjustment. Kailangan nating magpalit ng, tingnan mo yung ano, yung laki oh. So kung titingnan mo, ayan, kaunti na lang yung natira. Ayan. O ayan ha, tignan nyo, kaunti na lang. Samantalang dito, matataas. Ayan o, tignan nyo yung taas niya no. Nakukuha Marco? Opo. Ngayon yung dito, yung kaunti na lang ang natira. Yan na lang oh. Kaunti na lang. So pag hindi pa ito naagapan na ma-i-adjust ng tama, ay ingay na yan, hindi na pwede. Para mapalitan mo yung barbula na yan mga kapatid, itatop overhaul yan eh. Iaangat mo na yung cylinder head kasi hindi mo matatanggal yung barbula. Ngayon yung isang rocker arm, may tama. Ito, tingnan nyo. Yung isa, lubog na. Ito, ayan. So ito magpapalit tayo. Hindi na ito makukuha ng adjustment. Oy, dalawa na pala. So ayan, magpapalit na isa, dalawa, tatlo. Oh, hindi halos lahat, pero baka makuha ng hasa. Baka pahasa natin, ha. Meron naman tayo diyan panghasa. Hasain natin lahat 'yan. Ikaw Marco, i-zoom in ko, doon mo ano yan. Ayan, ganyan na po siya kalubog. Yung mga rocker arm. Tapos halos lahat ito ganun din. Ano, dapat kasi hindi nakalubog yan or else hindi mo yan maia-adjust yung ano, yung adjustment ng tappet. So ayan, laki na nito oh. Okay mga kapatid. So ito, lumaki trabaho natin. Hahasain natin lahat yung mga rocker arm, yung mga arms na yan para ma-adjust natin ng tama dito sa mga barbula para tumahimik. So top overhaul hindi na. Makaka-adjust pa tayo, hahasain na lang yung mga barbula. Okay, saka cleaning. Tapos yun nga, injection pump. Okay. Yan. Kasi meron pa namang meron pa namang pwedeng magamit, no? Oo, pwede pa. So, Hasa-hasa na lang. hasa-hasa na lang muna. Tulungan natin yung may-ari, ano? So yan mga kapatid, dito yung rocker arm niyan, di ba? Oh, so yan yung rocker arm ng Isuzu na hinasaan na lang namin para mawala yung hukay. Hukay na eh. May hukay na eh. So, siyempre, ang maghahasa dito, yung magaling.
Yung palagi nyong hinahanap. Makakatipid naman tayo. Ayun, nakinaho kayo. Ayan, Ayun. Sige, hinahanap sa ni Chip. Kailangan pirmis Nakita niyo naman, 71 years old, hindi nanginginig ang kamay. Samantalang si Kunat, nanginginig ang kamay. Pasmado, Pasmado sa katatato. Yan, nililinis din doon. Tapos doon sa kabila, para kami nasa Blooming Treat, Yung nasa kabila naman, gumagawa ng differential. Ito namang isa, nag-overhaul ng transmission. Si Kuya Larry naman, ayun, bumubuo ng makina. Uy, iniwanan tayo. Talaga naman. Madaling umalis pag nakakita ng camera. Ayan. Chip. Yan bakit ba nagkaganyan? Paki-explain mo nga sandali. Yung iba naman hindi nauhukay. Hindi, matagal na itong hindi pina-adjust, hindi pina-tune up. Yung barbula. Oo, kaya hanggang sa lumuwag na ng lumuwag, Humahataw no? mahataw na, malaki na yung play Oo. Kaya naghahatawan. Humahataw. Pati barbula na rematch na. Kaya dapat yung clearance niya na ilan ba yon? Ilang millimeter ba yung clearance niyan? Ano yun 40 yata. 40 sa millimeter, Oo. 16 Sa inches. inches. So dapat palaging ganon, di ba? Oo, may maintain. Hindi kasi nagpapatune up So, importante yung yung adjustment ng barbula every time. Oo. Pwede naman silipin kung hindi naman dapat i-adjust, huwag galawin. Oo, pero silip lang. Pag may clearance, gagalawin talaga. Gagalawin. Hindi, bakit ba ganon? Yung mga modelong sasakyan hindi naman ganon. Hindi, mga modelo ngayon, automatic valve lifter. Ano yun? Wala ka nang i-adjust, siya nag-adjust. Ano ang naglilip? Anong naglilip doon? Yung lifter. Ano ang dahilan bakit nalilip? Yung ba yung may Sa pressure ng langis. ang langis? Oo. Paano kung makapal na ginagamit ng langis? O kaya ano na? Pwede tutukod na. Yung ano tawag doon, Chip? Ano tawag doon yung langis mo malapot na punong-puno Malapot na, hindi na makakalabas doon sa barbula, sa lifter. Kaya nga, so ibig sabihin, yung mga valve lifter na yun, nangangailangan ng magandang langis talaga. Maganda, tsaka kumari, mababa. Yung manipis. Manipis talaga. Kasi napakaliit ng butas niya para Yung wag valve matrap. lifter, di ba? Pagka lumapot, natatrap, tukod ang langis mo. Kaya pala minsan may nagtatanong sa'yo, modelo pa yung sasakyan, bakit daw sa umaga maingay? Pagka naman tumagal, tumatahimik na. Ayun yung mga kalimitang marurumi na yung langis ng mga automatic valve lifter. Valve lifter. Hindi ka agad makapag-adjust. Oo. So yan narinig niyo sa maestro natin Ako, tanong-tanong lang din talaga ako. Pagka nabuo na yan, Michael, pakita mo ulit sa akin, bibidyoan ko kapatid, ayan si Michael. Kanina, hindi ganito to mga kapatid. Tingnan nyo naman ang banat ni Chip pantay na. Okay, itotono na lang ni Michael itong rocker arm doon sa barbula. Pero Michael, kung meron ka pang pinong banatan mo pa to ng pino na liha. Kasi ang worry ko diyan, medyo magaspang, baka mamaya maubos yung barbula. Banatan mo lang ng 1,000 na liha. Okay, go, Power Rangers. Kapatid, may katabi ako dito. Ayan. Mga kapatid, tulad nung ini-explain namin sa inyo, kapag po ang inyong langis ay lumapot na at madalang kayo sa pag-change oil, mahaba yung interval ng inyong pag-change oil, pwedeng maka-apekto rin po yan doon sa valve lifter or doon sa automatic valve adjustment ng inyong tappets, ng inyong rocker arms. Tulad po nung nangyayari doon sa ibang mga sasakyan. Ngayon, ito namang nangyari po dito sa Isuzu na ginagawa namin. Sabi nga ni Chip, dahil sa matagal na hindi pag-a-adjust ng barbula, lumaki yung clearance, naghahatawan yung barbula saka yung rocker arm. So lumalim yung hukay ng rocker arm at yung barbula naman yung dulo napupudpud na. So yun yung nangyari, kaya maingay na maingay din yung tunog ng makina. Mga kapatid, yung mga langis na ginagamit nyo, pinag-aaralan din naman yung mga langis na yan
nung mga gumagawa ng langis, lalong-lalo na yung API, pinag-aaralan nila yan. Kaya po yung CI-4 na langis na dating ginagamit nyo sa inyong mga diesel engine, doon sa mga ginamitan ng mga unang EGR, yung CI-4 na langis po yun. Kaya lang, nagkaroon na ng CI-4 Plus noong 2004. Yung CI-4 na nauna na classification ng API ay noong 2002. So yun ay ginagamit na doon sa mga mayroong mga EGR, intended for use with fuel saving less than 0.5 sulfur. Tapos dinevelop yun, yung CI-4, pero ang naunang langis doon ay CH-4 noong 1998. So siyempre aral ng aral, pinag-aaralan nila yung mga magagandang langis na bumabagay doon sa ating unang-una sa environment at saka doon sa yung mga fuel kasi natin na-upgrade din eh. Kaya siyempre pagka na-upgrade ang fuel mo, upgrade din ang langis mo, upgrade din ang mga pyesa mo sa sasakyan. Kaya noong 2002, yung langis na CH-4, nag-upgrade sila. Naging CI-4. Yan yung karamihan na binibili nyo mga kapatid lalong-lalo na yung may mga diesel engine na sasakyan. Yung mga luma na, yung mga crosswind, yung mga Highlander, Adventure, Pajero, CI-4. So hindi pa siya obsolete. 'Di ba? Hindi pa siya obsolete pero may dinevelop na ulit na panibago kasi yung CI-4 formulated to sustain engine durability where EGR is used. Yan yung mga unang ginamit yung EGR. Exceeded na rin yan nung CI-4 Plus noong 2004. So, dinevelop yung CI-4 Plus dahil nga sa kumakapal na particulate matter or yung soot. So, dinevelop yung CI-4 Plus. 2 taon lang yung pagitan nun. After nun, nagkaroon na ng CJ-4. Pero noong 2006 pa to. Meron tayong pinakabago, CK-4 at yung FA-4. Pero dito muna tayo sa CJ-4. Kasi marami pang gumagamit nito. Ang sabi po nila dito, intended for high-speed 4-stroke diesel engine meeting 2007 US EPA on highway emission standard. In addition to providing control of the parameters listed for CI-4 oils, the classification provides additional control of, ito na, sulfated ash, phosphorus, and sulfur content. So dito, pinababa na nila yan, yung mga nagpapausok. At meron naman po tayong CK-4 nitong 2017. So iyan po yung pinakahuli bago lumabas itong FA-4. So mga kapatid, every time ina-upgrade yung oil at ini-exceed niya yung kanyang nilampasan. Yung CI-4, in-exceed na yan nung CJ-4 at nung CK-4. So kung bibili kayo ng langis at hindi kayo gagamit ng fully synthetic, hanapin nyo yung may CJ-4 para doon sa mga unit na may catalytic converter. At siyempre, doon sa mga modelo ngayon, yung meron ng catalytic converter, meron pang DPF. So kung ako mamimili, siyempre gugustuhin ko yung mas lampas ng konti dito. So pagdating po kasi sa langis, yung mga lumang standard, ini-exceed niya na yan. Talagang halimbawa, ito ang sasakyan mo, dinisign ka ng para dito sa bagong mga standard ng langis. Hindi mo talaga pwedeng gamitin yung lumang langis. Kasi doon nga sa kanilang manual, obsolete na nga nakalagay doon eh. Hindi mo na pwedeng gamitin. Yung bagong langis, pwede mong gamitin sa mga lumang sasakyan. Pero yung lumang langis, hindi mo na pwedeng gamitin sa mga bagong sasakyan. Masisira yung mga after yung exhaust na treatment, yung tinatawag na yung yung gasoline particulate matter filter o yung pati yung sa diesel, DPF, GDF, pati yung catalytic converter. Karamihan ng mga sasakyan ngayon, 2 pa catalytic converter para nga makaiwas sa pollution. So kapag gumamit ka ng langis na hindi naka-design sa may catalytic converter at GDF, pati yung DPF, masisira yun. So mga kapatid, ito po, huwag niyong pagtagalin ang interval ng inyong change oil. 5,000 km is enough. Okay? At gumamit po kayo ng magandang langis. Yun talagang intended na langis para sa sasakyan mo.
Halimbawa, tinignan nyo sa manual, yun yung sinabi niya. Eh kung naman yung manual nyo na 1990s pa, hindi na rin po yung babagay dun sa engine nyo. Di po ba? Kasi nga, na-exceed na yon ng ibang mga bagong standard. So, halimbawa, yun nga, gagamit ka ng modernong langis, piliin nyo na po yung pinakamagandang langis na babagay sa inyong sasakyan. So, maraming salamat po mga kapatid dito sa maiksing oras na ibinahagi ko po sa inyo. Maraming salamat po. Ito mga kapatid, usapang turbo pa rin tayo. Ito yung Nissan Patrol. Pinapa-overhaul namin. Pero sira din yung kanyang turbo. Ngayon, Jude, pakita mo nga yung damage ng turbo. Grabe. Ayun, no? Ito, medyo mahal ang turbo nito. Garrett to. Ngayon, original yan. Kung bibili tayo ng replacement, ngayon, hindi ko alam kung ito yung mga turbo dyan na ano, meron kasing nag-aano niya na yung nagre-repair niyan, yung bumibili ng China na turbo. Tapos inililipat yung laman loob. So hindi natin alam kung yun yan. Pero this time, magpapabili tayo ng turbo, original. Tapos Jude, ba't yan naka-UP yung ano doon, yung tubo na yun? Ayun, tingnan mo. Ito po. Oh, ba't yan naka-UP yan? Di ba? Dapat hindi eh. So yeah, iaayos din Tsaka natin. ito, pit-pit rin dito sa ano niya. Ito yan. Oh, halos wala ng ano. Ayun. Pero kahit paano, may ladaan pa rin langis dyan. Hindi nga lang, mahina. Ito po malala. Balok. Ayun, ang ano, binaluktot. Naku, sino kaya huling gumawa nito? Siguro, akala niya, ang problema, may damage na ngayon turbo, tinanggalan niya ng ano, ng dadaan langis. Sa langis ba yun o sa tubig? Langis po. Langis. O, ayan. Ay, Tubig. tubig. Tubig po, kinakalawa. Tubig. O, so, tubig ito. Okay. So, hindi sa langis. So, talagang ano, may tama yung turbo.